So hello guys, kung bago ka pa lang, like, subscribe, comment, share, ilalagay natin ito sa playlist yung tungkol natin sa health tips and advice 2024 to 2025, yung mga experience ko mula noon at hanggang ngayon, yung mga pinapractice natin sa kalusugan. So akong nalalaman ko talaga is every year nagbabago yung nalalaman natin. So ngayon ang bagong nalalaman ko is, kasi dati matigas yung ulo ko, dati may mali din ako, diba? Lahat ng tao may kamalian, may mga hard-headed ba, yung mga mali pala yung magkakape, may mga belief tayo, paniniwala na kala natin tama or napapasa natin, nakikita natin sa generation, pero mali pala sa mga doktor. So dito is nagko-correct lang tayo dito sa mga kalusugan. Okay, number one, na belief yung maraming rice talaga, na pag marami daw trabaho, marami daw rice na kakainin. Kasi ang rice talaga is 1 to 1/2 cup of rice lang talaga. Kasi ako binabawasan ko na talagang rice, minimize ko talaga. Kung siguro kung diabetic tayo, hindi tayo ma-operahan ng nakaraan. So every action na ginagawa natin, apektado yan, na maka-epekto yan sa atin, every decision na ginagawa natin. Yung tanong na about sa health tips and advice 2024 to 2025, itong kape, yung pagkagising mo diretso ka kape agad, excuse me, o siyempre parang tanong mo, parang normal, diba, nasasanay ka na kasi may gagawin ka ganito, pero actually kung tatanungin natin ang mga doktor, bawal talaga yun, kahit sa mga alternatibo at saka sa medical, na ang kape talaga hindi kasi masasabi yan, kahit anong klaseng 3-in-1, pero hindi dapat ang kape iinom ka lang kung may laman sa tiyan. Yung laman sa tiyan, may kinakain ka, diba? May laman yung tiyan mo. Hindi pwede na uminom ka ng kape pagkagising-gising mo pa, kape ka agad din, kahit ano, parang active siya, diba? Parang mabubuhay ka nga, pero ang mangyayari dyan sa katawan mo, may magsasacrifice. Yung bones mo, yung buto na nakawin niya, yung mga may prone na anemic ka, may prone din na kukunin yung mga electrolytes at saka dehydration. So imagine mo na ang scenario, tulog ka na sa gabi, dehydrated ka na, so dapat sa pagkagising, sabi ng mga recommended sa doktor, lukewarm water talaga, maligamgam na tubig pagkagising, 2 o 3 basong tubig, kasi dehydrated ang katawan mo, kasi ang kape diuretic, yung malakas siya kukuha ng tubig sa katawan. So yun ang dahilan na kung mahilig ka sa kape, lulusyang yung mukha mo, tatanda mo mukha ba, yung sasagad siya, kasi marami siyang nanakawin na nutrients sa katawan. Yun lang din na parang normal, pero hindi siya normal sa doktor. Itong maraming kinakain na karne, diba, mag-iinom doon. May mga, kasi may iba kasi bago sila nag-high blood, diabetes, or magkakasakit na yan, siyempre busy sa trabaho, sa school, yes. Pagkatapos nung napabayaan nila yung kinakain nila, basta kain ng kain lang, kasi every food na kinakain nila yan, i-check nila yung calories na, yung energy na ibibigay sa katawan, yung pagkain. Sa kung kakain ka ng mga, lalo na din yung mga energy drink, bawasan na talaga. Mas maganda talaga inhale, exhale at tubig pagkagising. Sabi mo, imposible naman yung sinasabi mo. Yes, masaya ka ngayon, nakakape ka nga, pero in the long run, pag bata ka pa din, matagal mo ginagamit man o ginagawa yan, magsasuffer ka, magdidigress yung bones mo, bone density, kasi anything too much is dangerous. Kahit rice guys, delikado, kahit karne, oil, anything na too much, kahit na bagay na healthy, lalo na itong processed food. Kasi dati yung kabataan ko, puro lang dilata, puro na corn beef, beef loaf, balik-balik ang ulam, wala nang gulay eh. So nung nagkasakit ako, nagsasalad talaga ako ng pipino, carrots at kamatis. Ang suka ko is kalamansi. Yung nagkasakit talaga ako nung 2013, tinigil ko talaga lahat yun, na prito-prito ng isda, puro itlog, puro noodles, tinigil ka talaga yun, mga masasarap na gawa namin dati. Then nagpunta ako sa doktor kahit wala akong pera. Hindi hadlang, hindi ibig sabihin na may sakit ka na then wala kang pera, hindi hadlang ang walang pera or wala kang papacheck up.
May mga alternatibong doktor na naman nagtuturo libre sa radyo. Nakikinig ako araw-araw noon. Noong 2013-14 kasi mataas ang kolesterol ko. Then, marami akong problema sa kalusugan. Pero sabi ng doktor, 10 years pa talaga nagpa-practice. Every linggo, pumupunta talaga ako doon, nagtatanong, nagpapalimos talaga ako paano magagaling sa sakit. Walang hindi mo mapipilit ang sakit na gagaling agad na 2 buwan, 3 buwan. It is also a lifestyle. Pagkatapos ng health tips and advice na nalalaman ko is hindi iinom ng tubig ng 1 oras pagkatapos kumain. Kung kakain ka ng alas 12, dapat alas 11 uminom ka ng 2 basong tubig. Para pagkakain mo, hindi ka matintal na iinom ng tubig pagkatapos kumain agad. Diba? Kasi magiging acidic ang tiyan. Kasi yun ang dahilan na tatanda tayo at kakasakit. Diba? Kasi yung tiyan natin may hydrochloric acid yan na magdadigest sa tiyan. Ngayon, kung may lalagyan mo ng tubig na maraming tubig yung kinakain mo, mag-inom ka ng maraming tubig, wala kang nutrients na makukuha sa katawan mo. Para kang nakakain ka nga pero gutom pa rin, pagod kahit nakakain. Yun din, depende sa mga food na kinakain. Katapos yung mga prutas, gulay, huwag ihalo. Yun ang mga practice ko guys sa health tips and advice. Bali, i-shortcut na lang natin summary sa mga ilang years kung vlog ko dati. So, pag mga matatamis na prutas, huwag mo ihalo sa mapapait na mga gulay. Iba yung prutas, iba yung gulay. Yung prutas, yung matatamis, yung hinog. Yung gulay, yung mga mapapait, yung madadahon, yung mga yung pwede lang na neutral. Na ihalo mo na pagkain, avocado, mga nuts, mga coconut. Yung neutral yung lasa niya. Pero yung mga sobrang matamis, din mapapait, toxin yan. Yan ang sabi ni ate din eh. Then, hindi uminom ng tubig tapos kumain. Mahirap na practice talaga yan. Ginaya ko talaga kasi advice ng doktor. Kung hindi ko susundin, mamamatay din ako. Wala akong magagawa din. Diba? So, dati wala akong kapira-pira, wala akong pumunta doon na papacheck up sa doktor. Doktor din sila, pero ang turo nila hindi gamot. Ang gamot nila mga pagkain, yung mga let your food be your medicine and let the medicine be your food. Pagkain lang talaga, yung parang natural healing, natural medicine through food. Kasi naniniwala sila na ang food ay yun ang parang slowly na mga herbal ba, yung mga gamot. Sample itong sample sa Bible, si Adan at Eva, why their life is umabot ng 1,000 kasi presko ang hangin, presko ang mga pagkain kinakain nila. Mamaya sa fruit trees, yung chinecheck nila presko, yun ang dahilan na umahaba ang buhay nila. Tignan mo sa Bible, fruit trees ang kinakain nila guys. Pipitasin na lang nila yung mga pagkain na kakainin nila. Wala silang suka, wala silang noodles, wala silang sardinas, diba? Yun ang nagka-question ko na baka ito ang dahilan na namamatay ang tao. Itong laging kumakain ng karne every week, diba? Parang kung kakain siguro ka ng karne, kunti lang siguro ang ulam. Yun lang siguro ang idea ko. Every week na kinakain natin, naiipon yan. So, mga sobrang soya, anything na too much. Kahit yung sabi mong Yakult, di ba, Yakult everyday is okay. Pero nang ginawa ko siya everyday, 3 times a day, hanggang 4 times a day, magkakabukol din siya kasi gatas din siya eh. Yun lang din na kahit mabuting bagay, pag susubrain mo yan, lalo na itong kape, yun. At lalo na ititigil sa doktor, sa health tips and advice, yung mga bisyo, droga, titigil yung sigarilyo, yung alak, at yung mga shabu na yan, o mga ganun, bawal talaga yun. Marijuana, mga any drugs, ititigil talaga yan kung gusto mong di tayo makasakit. Pag hindi mo titigil yan, yung gamot ang doktor, walang silbi din yan. Di ka gagaling sa sakit na. Ang sabi ng doktor, iwasan ng bawal, sumunod sa resita, sa prescription sa doktor. Kung hindi mo susundan yan, kasi may mga pagkain or gamot na kukontra sa gamot. So, yun, hindi natin maiwan-iwan yung bisyo, hindi rin tayo iiwanan sa sakit. So, wala ding silbi yung mangyayari sa buhay mo. At lalo na itong sobrang kain ng maraming karne at yung pagpapalaki ng karne. Kasi, hindi lahat safe. Ang karne ngayon, wag sobra-sobra.
Moderation lang, kasi pag sosobra din ang karne na kinakain, nakakasama din siya. May rule siya, kahit tubig. Healthy nga ang tubig, pero pag masobraan mo rin, nakakamatay. Kahit mga 2 litro isang inuman, before isang oras na patay yun, huwag nyo gagawin. So, ang recommend sa doktor, 1 basong tubig kada oras, or 2 pinakamataas, maximum. Kasi isasala yan sa katawan, i-filter. At lalo itong review ko yung inhale exhale na breathing. Mag-inhale talaga ako kasi hindi ko mind yung breathing yung ilong. Pang inhale, din ang bibig, pang exhale. Pwede rin ang ilong, pang inhale. Pwede din pang exhale. So dahil sa pollution ngayon, mas maganda talaga sa probinsya, presko ang hangin kung nagkakasakit. Then pagkatapos, ano pang nalalaman ko? Ayun. Wag sa mga yung mga processed foods, mga soft drinks, delikado talaga yan. Kasi acidic siya din. Yung tinetest talaga lahat ng yung Kangen, yung alkaline water, 500,000 yata yung mga artista lang yung na tubig. Basta maganda siyang tubig, yung tubig gamot na. Yun. Tapos nung tinetest ang lahat ng tubig, itong soft drinks talaga, yung ibang brand, Pocari Sweat, delikado din pala yun. Sa acidic siya. So pag acidic ang iniinom, doon ang lalabas yung maraming sakit. Okay? Acidic food. So ang sabi ng doktor, nag-aral talaga ako kasi napipilitan ko talaga kasi hindi ko aaralan yun. Mamamatay lang din ako sa sakit. Mahirap din talaga mag-practice sa kalusugan. Hindi talaga madali yan. Na wala tayong trabaho din. Doon ang aral lang tayo kasi sabi ko kung magtatrabaho din ako, kung magkakasakit din ako, yung sweldo ko wala din. Ulang pa nga. Ulang pa sa gamot. Ulang pa sa pa-check up. Mahal talaga lahat ng magkasakit. Sabi pa ng doktor nga, prevention is better than a cure. Huwag mo na hintayin na malala pang sakit, doon ka pa pupunta. Habang maaga pa, check up mo na. Yung wag basa-basa kahit sino, lalaki, babae, yung STD, herpes, yun ang tinuturo sa Bible na malinis. Diba? Wag kahit sinong lalaki, babae, nako. Ako, siguro pag may ganun, papacheck up muna bago tayo titira ng babae. Check up muna na malinis ka talaga. At kasado, di ba? Hindi pwede na kahit sino na lang titira mo doon na hindi tayo aso. We are human. Di ba? Nai-Bible tayo. Hindi tayo pare sa animals. We are disinte. We are the creator of God, Yahweh. Hindi dapat tayo, mayroon tayong design, mga sign na sino tayo. Di ba? Malinis tayo. We are stick to one, loyal. Para kung sino-sino lang sinasama mo, magkakasakit ka ng AIDS at saka HIV, 5 years lang or 6 years, patay ka na. Mahihina yung immune mo Of course, kasi yan So, yun ang tinuturo na wag sino-sino. Pagkatapos, yung laging kumakain ng matatamis. Kung kakain ka ng mga biscuit na sobra, mas maganda prutas talaga ang alternatibo. So, practice doon is alternative medicine gamit yung mga prutas, gulay. Yun lang talaga ang gamit sa isang Garden of Eden si Adan at Eva. Yung medicine, kung masanay ka sa mga prutas, gulay, pag magpupunta ka sa medical na medicine, madaling makikinig siya ang gamot. At iwas ka rin sa bisyo. Yun lang siguro ang mga technique. At saka, yung mga practice yan, mga lifestyle. Wag sobrang kain ng mga dilata, prasis, puro kain ng karne, puro prito, puro lang talaga hilaw ang kinakain ko dati, mga raw. Garden of Eden talaga, mapipil mo yung chemical na kalamansi, yung sea salt talaga. Pero hinugasan ko yung mga gulay na yun bago ko i-slice, inababad ko siya sa tubig na may asin para matatanggal yung mga chemicals na pesticide. Hugasan mo ng sabon yung mga gulay, na yung mga balat niya, babalatan mo talaga, pati na yung apple. Dati hindi ako maniniwala dyan Pero kasi pagpaprocess ng mga gulay na yun, siyempre may mga pesticide na ngayon lahat yan. Kailangan mo hugasan mo, hindi mo kakainin yung balat, yung skin. Tapos, basta pagpatuloy natin sa ating part 2 sa ating Healthy Cell Advice 2024 version. Thank you po.